Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mayroon na namang bagong banat si Marcoleta eh. Binabanatan si retired Senior Associate Justice Carpio. Ang malala dito sa banat ni Marcoleta, i-charge niya raw ng treason. Pagtatraidor, treason. Itong si Carpio. Ang tindi naman ito ni Marcoleta. Siya pa ang may gana, siya pa ang may gana na mag-akusa ng katraidoran, tatraidor, treason dito kay Carpio. Siya pa. Talagang matindi rin itong si Marcoleta. Pero ang banat kasi ngayon ni Marcoleta, ginagamit niya yung kaso ng Magallona versus Ermita. Ito ang pagkakasabi ni Marcoleta. Decision niya, itong Magallona versus Ermita, decision daw ni Carpio. Pumayag siya sa argumento ng gobyerno na paliitin na lang natin ang territorial sea. Lumaki nga sa palagay niya ang EEZ, pero pinamigay niya yung 242,000 square nautical miles. I will charge him with treason for this. February 14, 2026 yan. Sinabi ni Marcoleta. Ngayon mga kabunyog, kayo na aking mga regular na viewers ko, maaalala nyo na binanggit ko na dati yan. Yang kaso na yan ng Magallona versus Ermita, sinabi ko na yan. Sabi ko, yung issue na yan ng Kalayaan Island Group, KIG, kabisado yan ni retired Senior Associate Justice Carpio kasi siya yung ponente. Siya yung sumulat ng desisyon sa landmark case ng Magallona versus Ermita. Sabi ko kaya, kung magdidebate sila dyan, makikipagdebate kay Carpio, master na yan ni Carpio yung issue na yan. Siya yung sumulat ng desisyon dyan. Siya ang ponente. Nasite ko yan, nasabi ko yan sa mga vlogs ko. Kung regular kayong sumusubaybay sa mga talakayan ko, sabi ko, inassign ko nga ito sa mga estudyante ko eh. Itong issue ng Kalayaan Island Group, inassign ko na yan sa mga estudyante ko. Sabi ko, inassign ko yung landmark case ng Magallona versus Ermita. O ito ngayon, magiging controversial pala kasi binanggit ni Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, i-charge niya raw si Carpio ng treason dahil sa desisyon nito diyan sa kaso ng Magallona versus Ermita. Ang sinasabi kasi ni Marcoleta, sa desisyon na yan, pumayag si Carpio na isurrender yung 242,000 square nautical miles ng ating teritoryo. Pinaliit ang ating teritoryo. Kaya yan daw pagpayag na yan ni Carpio sa desisyon na yan ay katraidoran. Kaya i-charge niya raw ng treason. Okay, pag-usapan natin. Ano ba itong Magallona versus Ermita? Ang Magallona versus Ermita ay kaso kung saan question, kaya yan tinatawag na Magallona versus Ermita kasi may isang professor sa UP, si Professor Merlin Magallona. Kini-question nila ang constitutionality ng isang batas na kapapasa pa lang, yung Republic Act 9522. Ang Republic Act 9522, ang principal na author niyan ay ang yumaong si dating Senadora Miriam Defensor Santiago. Siya ang principal na sponsor ng batas na yan. Kaya ibig sabihin, kumbaga, si Justice Carpio, dumating sa Supreme Court yung kaso na yan. Question ng mga nasa academe, mga estudyante, abogado, question nila yung constitutionality ng batas na yan. Republic Act 9522. So, ibig sabihin, hindi naman ang author ng batas na yan si Justice Carpio. Siyempre, justice siya eh. Kaya lang, nang nakarating sa Korte Suprema yan, ang nag-file ng kaso sila Professor Merlin Magallona. Siyempre, ginawang respondent si Executive Secretary Ermita. Kasi yung Executive Secretary nung time na yan. May iba pang mga respondents dyan. Ngayon, ang na-assign na sumulat ng desisyon ng Korte Suprema ay si Carpio. Ngayon, pinag-aralan ni Carpio yan, sumulat siya ng desisyon,
ang desisyon ni Carpio na ni ano niya sa kanyang ponensya ay constitutional yung Republic Act 9522. Kumbaga, ang desisyon ng Korte Suprema, ang bangkyan constitutional ang Republic Act 9522. Bakit? Ano ba kasi itong Republic Act 9522? Dati kasi, ang pagsukat ng ating teritoryo, yung territorial sea natin, binibase doon sa Treaty of Paris. Parang square yan square na ganyan. Ngayon, ang problema doon sa square na pagkaka-drawing ng ating territorial sea based sa limitation o demarcation ng Treaty of Paris, may pagka-rectangular. Ano yon? Hindi naaayon yon sa UNCLOS 3, yung United Nations Convention on the Law of the Sea. Noong 1982, hindi naaayon yan doon. Yung pagguhit ng baseline natin na sumusunod dun sa rectangular na yung territorial sea natin, pag yun ang sinunod, hindi tayo nakaayon sa UNCLOS. Ang problema, lalaban tayo sa China sa Permanent Court of Arbitration, i-invoke natin ang UNCLOS. Kaya kung i-invoke natin ang UNCLOS, dapat ang ating pagguhit ng baseline naaayon na sa UNCLOS. Kaya ipinasa yung Republic Act 9522 para yung pag-uguguhit ng ating baseline naka-based na sa provisions ng UNCLOS. Ang problema, nang ginuhit yung territorial sea ay yung UNCLOS, ginamit yung baseline demarcations ng UNCLOS, nabawasan yung territorial sea. Nabawasan yung territorial sea. Pero nag-expand naman ang ating EEZ. Kaya, pag tiningnan mo yung nabawa sa territorial sea plus yung nadagdag sa EEZ, lumawak yung EEZ kasi 200 nautical miles. Lumiit yung territorial sea. Pero pag tiningnan mo sa nabawas, nadagdag, mas lamang pa rin tayo. Yun naman ang sinasabi ni Retired Senior Associate Justice Carpio sa desisyon niya. Kumbaga, hindi naman totoong nabawasan tayo. Nabawasan sa isang aspect, nadagdagan naman sa isang aspect. Pag tiningnan mo sa kabuuan, mas marami pa rin ang teritoryo, mas lumaki pa nga. Yun yung justification na ginamit dyan sa kaso na yan. Pangalawa, bakit kasi kailangan pa natin magkaroon ng Republic Act 9522 para iayon sa UNCLOS? Kasi magpapail tayo ng kaso, kailangan ng ating demarcation ng mga baselines in compliance sa UNCLOS. O yan yung paliwanag doon. Sabi nga ni dating Senador Miriam Defensor Santiago, kung hindi natin isusunod ang ating baseline, yung pag-drawing ng ating baseline demarcation sa UNCLOS, hindi tayo compliant sa UNCLOS. Yan yung problema. So dapat compliant tayo sa UNCLOS. Kung lalapit tayo sa Permanent Court of Arbitration, dapat ang ating baseline demarcations, yung guhit natin na ginagamit, compliant na sa UNCLOS. Kaya lang, hindi na natin gagamitin yung dati, yung rectangular, yung base sa Treaty of Paris. Kaya nagbago tayo. Ngayon, ang problema, nung ginamit natin yung UNCLOS na drawing, nasa labas na yung Kalayaan Island Group. Nasa labas na ng EEZ. Ay, ang sabi naman niya sa desisyon na yan ni Carpio, ano pa rin naman, regime of islands na ang treatment doon. Hindi naman natin sinurrender yung Kalayaan Islands Group kahit sa ilalim ng batas na yan. Kaya ang sabi diyan sa desisyon ng Korte Suprema, constitutional pa rin yung batas na yan. Kaya, yun ang issue doon. Yun yung sinasabi ni Marcoleta, nakatraidoran daw ni Carpio. Anyway, ihahanda ko yung mga visuals presentation niya. I-discuss ko ulit yan. Pero yan yung in short, yan yun. Hindi naman masyadong Saka hindi naman siya lang ang sumulat ng desisyon, ponente. Pero desisyon yun ng Supreme Court, unbank. Hindi naman kanya lang yun. Ano ba naman itong si Marcole? Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.